Hi Sir Jeric, magandang umaga sa iyo. Sir Jeric, nais kong i-share ang karanasan ng lolo namin. Ako nga pala si Arnel ng Quezon. Base sa mga kwento ni lolo, edad 30 anyos siya noon, makaranas siya na kasagupa ng aswang. Nung malakas pa si lolo, mahilig siyang mamaril ng ibon, kaya sumasama siya sa mga nangingilaw ng ibon sa gabi. Minsan nangingilaw daw siyang mag-isa. Kung pamilyar kayo sa pangingilaw, ito yung tatapatan ng ilaw ang ibon, tapos huhulihin o babarilin. Ang sabi ni lolo noon, nagplano siyang mangilaw ng gabing yun. Kaya hinanda na niya yung airgun at lente. Sir Jeric, dati daw hindi pa uso noon yung de-oxygen na airgun. Ang gamit ni lolo noon na airgun ay yung binobomba para makargahan ng hangin ang airgun. Nang gumabi na, mga alas 9 na yon, tumuloy na daw siya sa dati nilang pinupuntahan sa pangingilaw ng ibon. Pero nang nandun na daw siya, ang tagal niyang naghahanap ng ibon. Wala siyang makita. Kung meron man, maliliit ang mga iyon. Sabi ni lolo, uuwi ata siyang walang huli. Pero nang malapit na mag-alas 12, may ilan na din siyang nahuli. Maliliit nga lang daw. Pwede na rin kaysa sa umuwing wala daw siyang dala. Ilang minuto pa daw, nagpasya na si lolo na umuwi na. Habang naglalakad si lolo sa kakahuyan, may nakita siyang isang lalaki na pasalubong sa kanyang dadaanan. Nakahubad ito, pero may pang ibaba naman daw short, na sa tingin ni lolo ay pinuto lamang na maong. Ang kakaiba pa daw, wala itong sapin sa mga paa, nakapaa lang ang lalaki. Sabi ni lolo, parang nagulat pa yung lalaki na makita siya. Sa Jeric, sa description pa ni lolo, bukod nga sa wala itong damit at sapin sa mga paa, iba ang ikinikilos nung lalaki. Para daw takot itong makita ng tao, at parang malangis ang balat nito, dahil kita naman daw sa pagtama ng liwanag ng lente ni lolo sa katawan ng lalaki. Magulo ang medyo may kahaba ang buhok nito. Ang nagpakaba daw kay lolo ay ang pailalim nitong tingin sa kanya. Kaya siyempre hinanda daw ni lolo ang dala niyang itak. At yung baril naman niyang dala na airgun ay wala ng kargang hangin. Kaya umalisto daw si lolo sa mga mangyayari. Nang malapit na sila na magkasalubong, umiwas daw yung lalaki. Sabi ni lolo, ang baho daw nung lalaki, parang malansa na nabubulok ang amoy. Nang malayo na daw si lolo sa lalaki, binalikan niya ito ng tanglaw ng lente, dahil baka daw sa pagtalikod niya ay atakihin siya ng lalaki. Sir Jeric, paglente daw ni lolo, laking gulat niya. Isang malaking itim na aso ang papalapit sa kanya. Maangil na parang manununggab. Ang pinagtaka ni lolo, nasa na yung lalaki? Ang bilis namang nawala. At saan galing yung aso? Sir Jeric, sabi ng aming lolo, maaaring aswang yung lalaking nasa lubong niya.
At nang nakatalikod na siya, saka ito mapilis na nagpalit ng anyo sa aso. Kahit kabado, binunot daw ni Lolo yung dala niyang itak at inundayan ng taga yung aso para hindi ito makasugod sa kanya. Lahat na ata daw ng mura ay nasabi ni Lolo habang hinahalibas ng taga yung aso. Ilang segundo at minuto ang lumipas bago huminto yung aso sa pagsugod at tumakbo papalayo kay Lolo. Matapos yun, doon na daw si Lolo nagmadaling maglakad. Buti na nga lang daw at binalikan niya ng ilaw yung lalaki. Kung hindi, malamang nadali siya nung aswang habang nakatalikod sa paglalakad. Sabi ni Lolo, simula nang masagupan niya ang aswang, hindi na siya nangilaw ng nag-iisa. Nangingilaw lang daw siya pag may nag-aya o may makakasama. Naikwento rin ni Lolo sa iba ang karanasan niya. Siyempre, may naniwala, meron din namang hindi. Sir Jeric, salamat kung mabasa mo ang kwentong pinadala ko. Sana ay mapakinggan namin ito. Ito si Arnel ng Quezon. Hello po sa lahat. Pasensya na po sa boses at medyo inuubo pa po. Sabihin ko lang po na huwag na po kayong mag-send ng kwento sa page natin kasi dinilit ko na po siya. Kasi po nagkaroon ng problema. Ewan ko po kung ano naging violation ko. Gawa na lang po siguro ako ng bago. Bali, i-mention ko na lang po kung ano ang page natin. Salamat sa iyo, Arnel, sa kwento mo na ipinadala. Buti umabot bago na-delete ang page. Yun lang po. Salamat po and God bless sa inyong lahat.